City. That's July 14 to 21. Nakabook na ho ako, pero I have to cancel my ticket and buy another ticket. Kasi po, kailangan mag-re-apply ho ako ng aking visa. No po, sa visa po, wala akong problema eh. No po, kaya lang sa mga process lang po, doon po nagkakaroon ng problema. At dapat po ako yung nakapunta na rito, noong 31 pa, pero nagkaroon po ng problema sa ticket. Naturally, alam natin na hindi tayo doon naka-anchor. Buti na lang we can operate in a higher realm, and we anchor our heart, mind, and emotion, and our spirit into the realm of the impossible, which is the realm of God. Kasi kapag ang ating isipan at kakalooban, ang ating mga espiritu ay ayos, pero ang ating mga isip, damdamin at mga emosyon ay hindi ayos. Alam niyo po, madadrag po tayo. Alam niyo, naturally, gusto ko na ako kita yung nag-check nung siyempre, patanggayin niyo ho ako. Siyempre, ako, may mga kababayan ako rito, hindi ho kami, may ugali ho kasi kami hindi papalamang. At saka ang territorial spirit sa amin, spirit of pride talaga. Kaya ho, kinakounteract namin yan sa pamamagitan naman ng pagpapakumbaba sa Panginoon. But, well, of course, hindi po tayo nang tumitingin. We always in the spirit of expectation. Because I believe what you expect, not in the natural and the spiritual, is what you will possess. And it becomes reality to you. So, ang service natin, this is my first service here, at isang testimony po, sa Zamboanga po, imbes na ako po ay 7 days, 3 days na lang po ako nakapag-stay doon. Imbes na 14 po, nakapunta po ako ng 18 to 21, that's July. Okay po, binabantayan ko yung aking visa sa loob ng mahigit na 1 linggo sa inbox, pero hindi pala doon pinadala, sa spam pala. Kaya July 23 po, approved na ang aking visa. Kaya lang ho, tagal ko bago nakita. Sabi ni Pastor Ton, yung sekretary natin, Pastor, puntay ka ng bantay dyan, tingnan mo sa spam, baka doon pinadala ang visa. So mabilis po silang mag-response. Pero alam niyo po, inalaw ng Lord John, at inalaw din ng Lord na mapuspo na punta ko rito para nakapag-date kami ng asawa ko, pamasolo ko siya. Ato kami naka-checking kami doon sa Manila, sa apartel natin. At inalaw din ng Diyos na mapalitan yung visa ko from visitor visit to work visa, short-term activity, para po magawa ko naman yung assignment ko. Sa loob po ng 3 araw, para ako 3 linggo sa Zamboanga. Kaya marunong ko akong mag-Cebuano at marunong ko akong mag-broken Spanish. So pwede ko mangaral ng Espanyol, pwede rin ako mangaral ng Cebuano, kaya wala tayong problema. Okay? Praise the Lord. Ngayon po, may nag-donate po doon ng lupa sa ating pong outreach na nakausap ko yung pastor natin doon, nalihigan ko yung mga policy natin. Sa loob po ng 3 araw, that is 18 to July 18 to 21, nagawa ko po yung mga assignment ko. At pagbalik ko naman po sa Tanawan, takbo naman po ako ng Kalatagan. Pero yung mga Batanggenyo po, dulo na po ng Batangas yun. Para po isettle, dahil po yung mga contact person natin, 2 contact person natin, sa Kalatagan, Batangas, saka sa Laguna po, ay namatay yung mga parents. So I have to conduct funeral service kahit man lang 1 beses. So sa Laguna po yun, sa Kalamba, nag-conduct po doon. Sa Batangas po, dulong-dulo na, Tuesday na po yun, nung July 22 po yun. So nagawa ko po lahat ng assignment ko para bago po ako makapunta rito. At praise the Lord, pagpunta ko naman po rito noong that is 13 noong Tuesday, Wednesday ba ako na umalis? Ay August 8. That is Thursday na? Apo. Okay, sinama ko si Pastor Abiron, ay naman papasukin para i-validate yung pong aking ticket pabalik. So, nakikita po natin yung hindering spirit. Meron talagang hindering spirit, So, anytime na kapag po mayroong ganito kong mga experiences, meron pong matinding ginagawa ang Panginoon. Okay? Could you say to your neighbor, expect a new miracle today? Okay? If you are not like that, you can never have a spirit of breakthrough. Alam niyo po, natutuwa ako dito, puro mga patutuon yung mga bahay. Aba, ay pambira yung bahay ko, parang bahay ng ibon eh. Pero praise the Lord, alam ko, bibigyan pa ako ng Diyos ng marami pang bahay. Dahil ako likod niya eh. Praise God, hallelujah. Pagka po tayo ay mediocrity mindset,
ay wala po tayong mararating. Dito po, in this kind of atmosphere, dito po sa Perth, dito, ang dami rin pala may problema sa musyon, sa pag-iisip, sa England, ang number 1 case nila doon, maraming may cancer. Ibang klase yung climate, But praise be the name of the Lord, okay? Okay, we have divine connectedness unto the Lord, at saka po, nakaka-breakthrough po tayo. Okay, bago ko pumunta rito, nagsulo kami dalawa ni Bishop, nag-pray po kami, binigyan niya ako ng mga prayer requests. At sa bansa Pilipinas naman, okay, kung meron pong literal na gera sa Israel, we should really pray for Israel. O lalo po sa mga bata. We should also pray, number 1 is Israel. Kasi inutusan po tayo ng Diyos na mag-pray sa Israel. Also, let's pray for our nation. Sa bansa natin, meron namang, I can say it, sabi nga kay Sister Emma, ay religious war. Not literally, but spiritually. Alam niyo kung bakit? Alam natin sa kanan, grabe yung Catholicism. 80% ng ating mga tao dyan ay 80% pa rin ng Catholic. Sa kaliwa naman banda, ay ang iglesia. Makikita naman po ninyo, blonde sila ng kanilang parang sampal sa kanan at sampal sa kaliwa sa atin, sa totoo lang. Ulitin ko po parang sampal sa kabilang pisngi at sa kabilang pisngi naman. Sa challenge, na kailangan talaga na mag-abuhap tayong mga Kristiyano. Na hindi, kasi sa kanila, bibigyan sila ng breakthrough, lalo na tayo, mga anak tayo ng Panginoon. And this is a big challenge for all of us, mga kapatid. That is not a time to be mediocre or tawag dito, passive, but it's time, praise the Lord, to expect great things from the Lord. Amen? And be aware of what we expect sa buhay ng bawat isa sa atin. Okay? Now, sabi niyo 11:30 dapat tapos na tayo, So, even in worship, kasi po, nagpa-pioneer po tayo. Both in the natural and in spiritual, laying foundation is hard work. It's not an easy thing. Okay po? Sa akin po, kagaya po ngayon, So, we flow in the spirit of healing, we flow in the spirit of miracle, we flow in the spirit of signs and wonders. We flow to all the purposes of God for all of us. But you see, if you will look on the scriptures, napakahalaga po yung spiritual foundation of the Lord in our hearts. Knowing by understanding of the scriptures, we are all builders. Sabihin sa katabi mo, you are a builder of God. You are a builder. Tagapagtayo po tayo ng Diyos, mga kapatid. Huwag po natin kakaligtaan yan. Tagapagtayo po tayo, hindi lang ng church, hindi lang po ng ating mga pamilya. Okay, di po ba? Everything that we do in this life is about building. But unless the Lord build the house, everything is in vain and useless. Sabi po sa scriptures. So kaya tayo naririto, anong ating itinatayo? Di po ba kaya tayo nagtatayo narito sa Australia, ay para itayo ang ating economic future. Kaya tayo nag-aasawa, ay para naman itayo ang ating pamilya. So you see, makikita po natin, everything that we do in life is about building. But praise be the name of God, sa Panginoon, ay praise God, ang tinatayo po natin ay ang kanyang kaharian, ang kanyang paghahari, ang kanyang kalooban dito sa lupa. But ang focal point at bottom line ng lahat ng ito ay ang ating pong itinatayo talaga sa araw-araw ay yung pong altar ng ating pakikipag-communion, pakikipag-niig sa Diyos, pagsamba at papuri at parangal sa Kanya. Sapagkat siya po ang focal point ng lahat ng bagay. Kaya po dito sa ginawa natin ito kanina, nagpe-praise and worship tayo, para kasi ako nasa Singapore, ganito po nagsisimula yung chest natin doon noon, way back, kasi po magsi-silver anniversary na sila, at they're experiencing breakthrough. And I believe sa lugar na to, praise the Lord, as we move on and connect, okay, unto the Lord, okay, anchor in His realm, believe, hope in Him, okay po, itong gawain natin to ay lalago at magkakaroon ng breakthrough. But praise the Lord, spiritual foundation must be established in our hearts. Kailangan po individual po tayo. If you want to flow in healing, if you want to flow in breakthrough, sa lahat po ng bagay na gusto nating daluyan, praise the Lord, makakadaloy po tayo. Malalantas nating lahat yan. Amen ba? So, ang real mo ng mga himala, ang milagro ng ang real mo ng mga tawag dito, tagumpay sa buhay ng bawat isa, sa lahat ng kanyang mga ipinangako, malalantas po nating lahat yan. Pero kailangan po ang spiritual na pundasyon sa ating mga puso yung matatag. Now, I will not be presenting PowerPoint here. I will just be sharing everything that the Lord is putting into my spirit and let it be imparted and transferred unto you. Ano po? Amen po ba mga kapatid? Amen. Are you ready?
Okay po, sabihin po natin sa ating katabi, expect a new miracle today. Expect you miracle. Every day po, pagka po, praise the Lord, let kind of this atmosphere and anticipation and awareness be upon our hearts. Because what you aware, anything that you are aware of become reality to you. Okay, anything that you expect, hallelujah, and believe and hope for become reality to you. Because everything that we need in this earth is already done in the Spirit. Realidad na lahat yan. Lahat ng pangangailangan mo, okay? Praise the Lord. Somebody here, praise the Lord. Meron kang sa katawan, hallelujah. Your healing is already done in the Spirit. Okay, yung mga babae dito, meron kang problema sa iyong mens or whatever, abnormality sa iyong pagkababae. Praise God, is already done in the Spirit. In the Spirit of God, that is already reality. But it's up to you how it become reality unto you. Kasi po sa totoo lang, lahat ng pangangailangan natin sa mundo, realidad na sa Diyos yan eh. Ang tanong, ikaw ba'y naniniwala at nananampalataya, umaasa, yan ay pwedeng maging realidad sa iyo? Come on, that is your inheritance. Okay, sa mga nananampalataya lang yan, ha? Palakpakan natin ng Diyos. Amen! Glory! Amen! Praise the Lord. So ako, marami akong kinukonsid. Marami akong pinagbubuntis. Okay, ha? Kasi dalawang klase ang pagbubuntis, natural at spiritual. Dalawang klase rin ang panganganak, natural at spiritual din. And that's our assignment. Hindi lamang po tayo builder ng Diyos. Meron din pong ipinagagawa at gustong ipagawa ang Panginoon sa atin. Yes, praise the Lord. We always say that heaven is our destiny, but the earth is our assignment. Ano po? Purihin ng Panginoon. Now, if you have a Bible with you, come on, let's go directly to the Word of the Lord. Kasi marami ho kong patotoo. At marami akong assignment, makakapag-pray ko ng gusto sa inyo, makakapag-intercede ako sa inyo. I have so many ministry, but my main ministry is to intercede and pray. So if you have a special request, praise the Lord, write it down and give it to me. Si Pastor Vincent din po, kinausap ako bago ko pumunta rito para makapag-pray sa mga important focus sa intercession. Okay po? And let the spirit of prayer and the spirit of intercession be imparted to your heart. No po, kasi po, pioneering po tayo para tayo naghuhukay ng adobe rito. But I believe that God can give us a spirit of prayer and intercession. Ano po, walang revival sa history ng Biblia at sa ating pong panahon na wala pong spiritong ganito. But I believe God can give it that to us, mga kapatid. And I believe that we can be an ongoing manifestation of revival, individually and collectively, kahit nasaan tayo. Kaya tayong daluyan ng Panginoon. Okay? Praise the Lord. So mamaya po sa prayer impartation, okay, what we expect, whatever we anticipate, whatever we believe and hope, praise God, be ready. Okay po? So Colossians chapter 1, this is one of my favorite, ito hong gustong-gusto ko na, kasi sa scriptures, pero, okay, marami po, kung, siyempre mga sa Bible po, lahat naman yan, pangako ng Panginoon. But dito po ang aking, ito po lagi po ang aking minimeditate sa sarili ko po. Ano? Let's start reading from verse, chapter 1, verse 9. Okay? Ito po ay sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Colosa. Okay po? Sorry po, ako hindi sanay sa electronics Bible, pero requirement po sa amin yan. Hindi ako sanay din sa mag-cellphone, ano po, pero requirement po namin yan, ano po, bilang mga pastor, kahit saan pumunta. Okay po? So, I will reading from verse 9. Are you ready to receive the word? O, yun pala. Okay then, gusto ko dito. Okay? For this reason, since the day we heard about you, okay, we have not stopped praying for you and asking God to fill you with the knowledge of His will through all spiritual wisdom and understanding. Salamat, Bishop Paya Satellite, sa langit at sa lupa. Okay. Hi sa mga nasa bahay na hindi makaka-attend, pero praise the Lord, same spirit of breakthrough can flow in your life as you hear this message. God bless you. Muchas gracias con ustedes vosotros. God bless you all. Okay? As I share this message. Okay? Verse 10. We pray, this is the order, that you may live a life worthy of the Lord. I like that. Lord, may I live life worthy of you, and may please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. Okay, ito po, itong gusto ko rin. Being strengthened with all power according to His glorious might,
so that you may have a great endurance and patience joyfully. Okay po, grabe. Para daw po tayo magkaroon ng endurance, okay, patience, and joyfully. Ito po ang vocal point. Giving thanks to the Father who qualified you or made you fit, sa ibang translation, okay, who made you fit or qualified you to share or to become partakers of His inheritance of the saints in the kingdom of light. Okay, like the word qualified. Everybody said qualified. Okay, lahat tayo disqualified. I am not qualified. You are not qualified. Praise the Lord, because we are all pasaway. No, lahat tayo palpak. May tayo mga kahinaan at mga struggle. Lagi tayo nag-struggle, kaya tayo nahuhulog tayo kung saan. But praise God, glory to the Lord. Somebody make us qualified. Amen? Pastor, di ako makakapag-preach. Hindi ako makapag-poplo sa real mo ng mundo ng mga himala at milagro. Hindi ako makakapag-share. Hindi ako racist yung amo ko. No! God made you qualified. And that God is the Lord Jesus Christ. You are qualified. How can I minister to this? How can I share? How can I pray? How can I lay myself? How can I win soul? Mga kapatid, sabi dito, God made us qualified. Sabi doon sa ibang translation, God makes you fit. Okay, He make us fit. Wow! Para po na makabahagi sa kanyang banal na mga pangako. So, everybody said inheritance. So, yung paglago natin, yung lahat ng mga pagpapala, yung pinagkukwentuhan nyo, mga testimony nyo, magkabahay kayo, by part of your inheritance yan. Yung lahat nag-asawa, praise the Lord, part of your inheritance yan. Dahil blessing din ng Panginoon ang may asawa. At lahat ng mga aspirations natin, walang imposible sa Panginoon. Kung kumari ko, pilto na, nag-asawa pa, mistiso pa. Oh, diba? Kayo naniniwala ang Diyos-Diyos ng mga milagro. Amen. Kasi, pag ikaw naglingkod ka, okay? Pag kinalimutan mo sarili mo, inuna mo ang Diyos, gagawa siya sa iyo, dadaloy siya sa iyo. Kasi iba po sa Christian, ano po? Now, the title of my message is God is looking for the one person. Sabi sa Bible, God can save by many or by few. No po? Sa history po ng revival, sa history po ng mga breakthrough at ng church, ginamit niya rin po ang marami. Sabi po sa New Testament, 120 or 12. Naghudas pa yung isa, kasi Judas nga ang pangalan niya. Pero binalta ni Matias. Sa 12 na yon, grabe, ginamit sila ng Panginoon. Okay? But I want to challenge everyone here. This is my first day to you. Okay po? Praise God. Salamat. Inimbitahan niyo ako, tinanggap niyo ako. At ako'y I declare, tataba ako, lalakas ako. Praise the Lord. Sa lahat ng bagay. Po? Kasi kailangan talaga emotionally strong tayo, mentally strong, spiritually strong, and physically strong. Pag-pray niyo mga pastor, dami na-atake. Bago nga ako umalis dito, mayroong pastor na inatake, buti na lang na-save ng Panginoon. Hindi niya alam na siya high blood. Kasi ang pastor, dapat nagpapacheck up talaga, tsaka maingat din. Okay po? Meron nga pong advocacy ngayon, mabuhay ng 120. Sino rito gusto mabuhay 120? Aba, hindi bedridden ha? Aba, gusto ko. Ang gusto ko nga kay Lord, pangatlo ko i-rapture eh. Kasi sa Bible, merong, I hate physical death. Personally ha? Kung pwede lang, huwag ako mamatay physical, i-rapture ako pangatlo. Di ba? Una si Enoch. Pangalawa si Elijah. Ba't tumatawa kayo? Nasa Bible yan! Pastor, meron palang bang ganyan sa JR? Pastor, ba't ka ganyan? Nasa Bible sinasabi ko. Di ba? Pero meron nga ang advocacy nila, mabuhay sila 120. Swapang naman ng mga yan. Hindi ka swapangan yun kasi gusto mo umaba ang buhay mo. Gusto dahil marami kang inaalaga ang mga tao. Marami kang minimento para makagawa ka ng mabuti sa kapwa. Want to become strong and do a mighty exploit not just to the four corners of the nation of the Philippines, but to the nations of the world. Kasi sa Diyos, wala ibang pan, sky's the limit yan. Wala pong hangganan ang plano at mga pangako ng ating Panginoon. Ask of me and I will give you the nations as your inheritance and the earth as your possession. Sabi niya yan, di ba? Sa Acts, Psalms 2:8. Now, praise the Lord. Sabi ko po, Lord, kung pwede lang i-rapture mo ko. Ngayon, kung ang kalooban mo, physical death, let your will be done. Kasi hindi po 120 na bedridden, ha?
Abay, huwag kayo na lang. Ayaw ko na pambihira naman. Lugaw lang ang kinakain, no? Malakas! Normal! Di ba? Sa Genesis chapter 3, ang pinakamataas si Methuselah, 960. Pagdating ng Genesis chapter 6, 120 na lang ang sabi ng Panginoon. Paiksi na paiksi. Di ba? Pagdating sa Psalms 90, 70 to 80, ang layo ng pagitan. Kasi Moses at saka King H yun King David di ba? Ang layo ng pagitan nun. Pero makikita mo, 70 to 80. 15 years ago, sabi, ang general average daw 65. Mukhang ngayon, parang hindi 65 na, no? Parang 60 na lang ang average na buhay ng tao. Paiksi ng paiksi, Pastor, tinatakot mo ba kami? Pumunta ka lang dito para ganyanin kami. No! Ang ibig ko sabihin, mag-ingat tayo! Huwag tayo lantak na lantak. Hindi ba? Kasi pabawal sa'yo, huwag mong kainin. Kasi I believe, ako po, nagpo-flow ko sa signs and wonders and miracles. I believe not just healing, but good health. Amen, healthy ka. Dati ho, nagwo-workout ako. Ngayon, makakapag-workout ako rito. Please do help me. Praise the Lord. Kung saan pupunta. Dahil dito, walang pan dito. No? Kasi yung spiritual exercise ako, takal na. No? Kaya kailangan talaga makabawi ulit ako. Now, ngayon po, hindi lamang good health. But isa po sa mga niredeem ng Diyos, long satisfied life. Pastor, akala ko ba, niredeem tayo ng Panginoon doon sa, bakit pa tayo namamatay? Dapat ibalik na lang yung hindi namamatay ang tao. Hindi na pwedeng ibalik yun. Kasi hindi naman talaga tayo, kasi ang kamatayan, niredeem tayo ng Panginoon doon. Kaya ang mamamatay lang sa atin, physical na katawan. Pero yung tunay na ikaw, hindi ka mamamatay. You're gonna live forever. Amen? Isang pasa tayo, pinapsa naman bumawi si Lord. Doon naman siya bumawi doon sa, with long life, I will satisfy you. Kung iyon, ikaw ay maingat. Then, tama? Are you following? So sa JR ho, baliktad, bakit hindi kayo makaimik? Mukhang pa na ko So ibig sabihin, dapat talaga, maingat ka rin. Huwag kang inom ng bawal, huwag kain ng bawal. Kasi ikaw din ang kukanin din, no? Pero buti na lang mo sa akin, walang bawal. Kaya kahit hindi ipakain sa akin, walang problema. Dahil ako yung misyonaryo. O kapag pumunta ako sa bahay nyo, kahit ginat ang bayawak, masama sa panluto, kakainin ko yun. Aba, ay nasang buwang nga ho eh. Sa ngayon ko, kasi kasama ko din, naliligo. Ay mga Muslim eh. Ayaw yung iba kasi pagkalala mo sa Singapore, yung mga kumakain ng mga karin, lakas talaga ng putok niyan. Sanay ako dyan. Sanay ako dyan. Meron mga tao, wala, mamamatay siya. Una siya mamamatay, kaya lalayo siya. Ay talagang gano'n, pag misyonaryo ka, gano'n talaga. Sanay ka, dapat matay ka sa signura mo, matay ka din ang ilong mo. Kasi masyado tayong seryoso. Kailangan tumawa tayo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Now, talking about inheritance. No po? God, sabi ng Bible, tayo builder. Hindi pwedeng hindi ka makapagtatayo. Uulitin ko. Nakakapagtayo ka nga, may anak ka nga. No? Nakapagtayo ka nga ng bahay. Di ba? O ngayon, sinayama, dati sa sulok lang kami ng Singapore. O, tagal na noon. O ngayon, nakita ko, laki ng bahay, para ako naglalakbay sa bahay. Yung bahay ko, pwede lagay doon sa loob. Hallelujah! Hallelujah! Nakapagtayo ka nga. At, ngayon sabihin, the Lord gave you strength. Sabi sa Bible, it is God who give you the ability to build something. Amen? Amen. Ibig sabihin, you are equipped. You are equipped by God to do your purpose, your assignment in the earth. Hindi lamang po builder tayo, may pinagagawa rin ng Panginoon sa atin. At meron tayong text ngayon na yung inheritance, partakers of His divine inheritance. Okay po, sa 1 Peter naman, binabanggit, partakers of His divine nature. Wow, I like that. Hallelujah. Amen. Amen. Hindi lang po partakers, sabi po doon sa Colossians, ang kabuuan ng kalikasan ng Diyos ay nasa iyo. Wow, I like that. Fullness of God now. Sabi nga po natin, fullness of God in me. Fullness of God in me. So, ibig sabihin, ang kapuspusan at kabuuan ng kalikasan ng Diyos ay nasa spirito mo. That is in the inside, in the inner man of your spirit. You are complete in Him. Nakaliwanag po yan sa tawag po dito sa Colossians. And that is reality to God. Ang question, okay, do you believe that it can be reality to you? Hallelujah. Ang problema po natin, yung isip natin.
Pag sinabing builder, hindi mo itatayo lang ang church. Ang pamilya mo, ang mga anak mo, ang future mo, economic future mo. Kailangan i-build mo rin yung right perspective, right mindset sa buhay po ng bawat isa sa atin. And this mind, okay, praise the Lord, sabi ng Bible, renew in the spirit of your mind. And we have to learn and practice how this mind, the spirit, our soul is anchored, praise God, in the realm of God. Ano ba ang real mo, pastor ng Diyos? Praise the Lord, ang real mo ng Diyos ay real mo ng kanyang mga pangako. Amen ba, mga kapatid? Amen. That's our inheritance. Sa Bible, may mga tao na nalandas ang mundo ng mga milagro sa kanilang buhay. Number 1, si Sarah. Talking about inheritance. Okay, Hebrew chapter 11, verse 9. You can check it. Okay? Tingnan natin. Okay? Si Sarah. Di ba, alam naman natin, pinangako sila ng Diyos. Na ang sabi ng Panginoon, okay, magkakaanak ka. At ang magiging anak mo ay sindami ng bituin sa himpap sa langit at sindami ng tawag dito. Okay. Verse 11 ba yan? Anong verse yan? Okay. Sa pa. Okay. Verse 9, 11 mo, okay? Ayan. Isa pa. Ayan. 11. Okay? Hanggang sa susunod. Okay. Ayan, no? To become, because of his considered faithful who had made him promise. Everybody say promise. Promise. And that's your inheritance. Okay? So, isang tao lang yan, ha? Isang tao lang yan, hindi dalawa. Ang sabi ng Panginoon, magkakaanak kayo, ganto. Okay? Sindami ng buhangin sa dalampasigan at sindami ng bituin sa langit. Ang problema, alam nyo gaano katagal yan? 25 years of waiting. Siguro kung kayo yan, Sarah, baka hindi na kayo umaten. Iba sa ibang translation, no, he received power. She received strength. Sa totoo lang, meron siyang mental, emotional struggle dyan. O sino hindi makakaroon ng struggle dyan? E pabira, pinangako ka, magbubuntis ka, manganganak ka, 25 taon, wala pa. O. At ang tao, pinag-aralan namin yan, sa human history ba yan, sa amin sa college, dito sa ating AB Theology. Ang tao kasi hindi lang siya yung tawag dito, spiritual being. Diba? Emotional being din siya. Tama? Isa may emotion ka, may isip ka. Diba? Eh, pambira, pag ikaw yung si Sarah, nabibigyan ka ng pangako, pagkatapos ang tagal, 25, bago siya nagbuntis, pambira, patay na nga yung menopause na nga, pambira. Diba? Kung ikaw babae, menopause na, huwag mo sabihin wala kang emotional struggle dyan. Huwag mo sabihin na wala kang mental pressure dyan. Ewan ko, sa mga babae, ha? Kasi hindi mo ako nagbuntis, asawa ko. Okay? Pero sabi ganon, praise the Lord. Sabi doon, he considered him faithful who had made the promise. Ibig sabihin, praise the Lord, she is in the realm of expectation. Nasa real mo siya ng mataas na real mo. You know? This is a supernatural realm. Alam niyo po, tatlo ang dimension ng real mo ng Panginoon. Okay? Number 1 dimension, yung faith dimension. Faith is our legal access in the realm of God. Kaya kapag wala kang pananampalataya, dito ka lang sa real mo ng lupa. Ang may tatayo mo, bahay mo lang. Pero yung gustong ipagawa ng Diyos sa'yo, hindi mo may doubt na gagawa. Sa totoo lang, tayo dasal ng dasal. Pero ang hinihingi mo, meron ka na. Huwag yun ang idasal mo. Ang idasal mo yung wala ka. Tama? Di ba? Nakalagay yun sa John chapter 15. Di kadugtong. Whatsoever you ask in my name, I will do it. Pero sa dulo, that your joy might be full. Eh kaya tayo, pag pupunta sa church, hindi tayo, iba yung umaapaw sa kagalakan eh. Subukan mo, 5 adik, masiran mo, makakay mo sa Panginoon. Pag hindi ka naman napuspos ng kagalakan, ewan ko naman. Nakagaya ko. Di ba? Eh, pambira, pastor. Posible ba yun? Hindi posible yun. Imposible yun. Eh, yun yung assignment mo eh. Yun yung assignment ko eh. Okay, sa mga naniniwala lang ito. Oh, ilang ba yan? Isa lang ho yun eh. Ay tayo, dami natin dito. Hallelujah! Amen! He's looking for one person. At ikaw na yun. Sabi mo sa katabi mo, ikaw na yun. Hallelujah!
No. Praise the Lord. Amen. This is, okay? This is via satellite. Kahit yung mga nakikinig sa bahay, itong espiritu ito, sumali sa espiritu ninyo. Hallelujah. She considered. Pangalawa, sino? Okay? Praise the Lord. We are equipped, I believe. We are equipped and designed by God to bring forth something that is impossible. Yung bang isabihin, tayo, kumbaga, sa cell site, nakadesign sila na tumanggap at magbato ng signal. Tama? Tama? Kaya alam nyo, anyone can prophesy, everyone is keen, everyone is sensitive. Hindi ka makakawala sa Diyos pag ikay Kristiyano. Because you have divine connectedness. You have, okay, what? To what? To God. Inside of you, the Holy Ghost. Kaya nga tinan nyo, dito punong-puno ng ano ba yan? Tawag dito ng signage. Hallelujah. Praise God. We have spiritual signage in the inside of us. Parang nasabi, kaliwa, kanan. Oh, wag yan. Okay, masama yan. Tama? Sino yon? Holy Spirit. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka makakawala. Konektado ang Spirito. I tell you. Kaya alam nyo madali ba to? Alam nyo sa totoo lang, bago ako makarating dito, ibang klase. Mayroon kang struggle, emotionally, physically. Sa totoo lang, pero siyempre natural, tao ka eh. Alam naman sabihin, Pastor, okay ka lang ba? Hindi, no? Diba? Kasi tao ka eh. Pero hindi yun eh, hindi tayo doon nakaangkla. This mind, this emotion, my spirit is anchored in the higher realm. And that realm is the realm of God. Amen. By faith, kaya nga yun ang first dimension of the supernatural. Faith. Faith is our legal access in the realm of the Lord. Without faith, it is impossible to please God. Amen. Ikaw ba? Ang pananampalataya mo, ako, 5 taon na ako dito sa Perth. Ako lang mag-isa. Hindi yan ang pananampalataya. Ako naniniwala magkakaanak ka. Amen. You can birth something. Okay, not from the outside in, but from the inside out. Amen. Hallelujah! Eh, Pastor, paano yan? Eh, ang dami kong problema. Ganito, trial. Sabi ng Bible, count it all joy. When you experience trial, you know what? Because, God allowed these things. Ako naniniwala, lahat ng naranasan ko, bago ko makarating dito, divinely allowed by the Lord. Because He wants to generate something from the inside of my spirit. And I'm not discouraged. I'm not impressed by the devil. Because I'm impressed by the Holy Ghost. I'm impressed by God. Because He wants me to generate something from the inside of me. I am not discouraged because I have God in the inside of my spirit. Amen. Ang problema mo, mind mo. Don't forget, never allow. Praise the Lord, your circumstances to be transformed your identity. To transform and change your identity. Huwag mo hayaan na ang sirkumstansya. Kaya gusto ko lang itaob yung mesa ng mga naroon sa guest star. Dahil hindi mo makausap na matino. Sa totoo lang, papairali kong pagkatao ko, sa totoo lang. Eh, mabigat ang kamay ko. Malakas ako. Pero hindi ko gagawin yun. Pastor ako eh. Ang believer ako, binumura sila sa mga nabiktima nila. But praise the Lord, I believe that God wants to generate. Di ba sabi doon? That you might walk worthy of the Lord. That you might have patience, endurance, joyfully, from the inside of your spirit. You will generate, praise God's strength, patience, anointing, so forth and so on. From the inside of your spirit, you can flow. Amen? Amen! Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya po naman yung pastor, bakit pag Kristyano ganito? Pambira kung kailan pa ako na Kristyano, ganito, nasunog ang bahay namin, nawala ganito lahat. God has a purpose for everything. Ito ang maganda din mo pa, kasi ang Panginoon, nasa siya. Ngayon, kung ang mindset mo, hindi mo kilala, at lagi mong kinakalimutan kung sino ka sa Panginoon, yun ang problema. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong kalimutan kung sino ka sa Panginoon. You are complete in Him. The fullness of God is in you. Now, not tomorrow, ha? Sa Tagalog, ang kabuuang kalikasan ng Diyos ay nasa sa ating mga espiritu. Realidad yan sa Panginoon. Okay? The fullness of God is in you. But it's up to you how that thing become reality to you. Come on, consider Him
faithful who made the promise. Woo! Amen. Everybody said, considered. Consider. Okay? Now, Sarah was able to bring something that is impossible to become possible, praise the Lord, in her life. Dahil sa menopause stage niya, nagbuntis siya. Amen. Kurabasiya. Hallelujah. Amen? Amen. Amen! Kaya ngayon, kung pinagbubuntis mo, yung nanay mo, tatay mo, maborn again. Praise the Lord. Hallelujah. Maboborn again yan. Sabi sa Bible, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved and your household. Amen. Anong pinagbubuntis natin? Okay, Pastor, magkaroon na kami ng permanenteng panambahan. I tell you, it shall surely come to pass. Amen. Amen. Kaya po, ang espiritu ng pagdadasal, panalangin at pagdulog sa Diyos, yun ang ating unang itayo at matatag sa puso natin. Dahil ang Panginoon ang gagawa, kasi siya'y tapat na nangako. Ilan yan? 2, 3. Isa. Sabi nga natin, isa! Isa. Ikaw na yun. Okay, huwag malungkot ang mga spirito natin. Dapat masaya tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Woo! Glory to God. Let's give the best clap of praise unto the Lord. Okay, God is looking, yes, ginagamit ng Diyos ang marami. But God is looking for one person. Okay? God can use you. We always say this. Okay? You plus God equals to majority. Okay? That anak ko, kukunti kayo. Hindi kayo makapunta sa langit. Kami marami, kami ang tatanggapin sa langit. Mga kapatid, sa totoo lang, ano ba ang talagang totoo? Okay, yung kukunti o yung marami? O yung marami o yung kukunti? Ako naniniwala, praise the Lord, hindi po yun ang sukatan. Ang puso ang pinag-uusapan. Pastor Vincent, Bishop Vincent always tell me and remind me, fight and fight for the heart of your king. Kapag ka ang pinaglalaban mo para sa puso ng Diyos, wala yan. Puyat, wala yan. Kahit mga wala, puyat nga, wala tayo, wala lang eh. Hallelujah. Amen? Okay? Ilang araw na akong umalis, ano ba yun? Ako Thursday pa umalis sa bahay. Eh, pero nyo, sumating ako Sabado. Okay? Minsan nga, 20 araw walang kain eh. O, di ba? Eh, okay lang sa atin yan. Eh, yung iba, puro reklamo lumalabas eh. Hindi mo ba inaalaw ng Diyos yan for you to generate? You will generate from the inside of you. At kung alam mo kung sino ka, hindi ka magre-reklamo because you have the God in the inner man of your spirit. Again, never allow your circumstances to transform and change your identity. To change and transform who you are in Him. Okay, second one. Sarah, okay, alam natin yung story ni Hannah. Di ba? Wala siyang anak. But sabi ng Hannah, content. Wow! He was able to bring fruit. Now, the Lord is expecting us to bring forth something from the inside of us. In and through our lives. Dahil ang Panginoon po nananahan sa atin. Sino naniniwala makapagbubunga tayo? Makapagbubunga tayo ng pagtitiis, makapagbubunga tayo ng pang-unawa, makapagbubunga tayo ng pagtsatsaga bilang mga mananampalataya sa Panginoon. At kahit anong mangyari sa atin, hindi tayo katulad ng mga unbeliever. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo kakalimutan, Kristiyano ka. Ang problema nga, yung isip natin, yung ating tawag dito, perspective in life, hindi mo alam na, kaya nga, ako naniniwala, we can think always brilliantly in every circumstances of our lives. Hindi tayo mga bobo, matatalino tayo dahil anak tayo ng Diyos. Dahil ang Espiritu ng Panginoon nananahan sa atin in whatever circumstances and situation that we are in, okay, going through and passing through. Praise the Lord, we can respond properly and we can think brilliantly. Praise the Lord, so that we can respond properly sa mga situations natin. Amen? Amen. Praise the Lord. Now, Hannah. Diba? Dumating kay Hannah na wala na lumalabas na iyak. Wala na rin lumalabas na salita. Silent. Okay? Sa mag-asawa, ng mga may asawa, sa lang asawa ko, 4 na anak. Hindi ko baliktad ha? Puro lalaki ho yun. Pero ng mga pagkakataon, wala kami salita ang mag-asawa. Puro iyak lang. Sa mga pinagdadaanan sa buhay. Pastor, kahit kayo, Pastor, yes, tao tayo. But praise be the name of the Lord. Again, praise the Lord. Hindi nakaangkla ang ating mga spirito at pag-iisip sa mundong ito. Mas mataas ang pinag-aangklahan natin, yung mga pangako ng Panginoon. Alam niyo po, praise the Lord, Hannah content for the promises of God. Yung Hannah factor,
Di ba lagi siya nagsumasamba? Saan yun? Saan ang chest ni Hannah? Di ba sa Shiloh? Tapos yung ano yun, yung high priest, no? Ano ko ba? Lasing ka ba? Hindi ako lasing. I'm consuming something. I'm contending something. She contend. At alam niyo po, ang context po ng 1 Samuel, mga kapatid, ay nasa paglugmok na kalagayan ng bansang Israel. Wala po, ikabud. Naroon po yung cycle of, tawag po dito, defeat sa mga Israelita, dahil wala po yung spirit ng Panginoon, wala na yung kaluwalhatian ng Panginoon, dahil po sa pagtalikod nila sa Panginoon. But praise be the name of the Lord, someone contend for the promise of God. Alam niyo po, mayroong isang tao na nilandas ang mundo ng Panginoon. At yung real mo ng imposible. At alam niyo po, naging posible. At nagbuntis nga siya, nanganak siya, pinanganak niya, ni Samuel. Alam niyo po, pagkatapos ni Samuel na ipanganak, nabago ang atmosphere and climate sa Israel. Lumabas na po ang magigiting na lingkod ng Panginoon. Isa din na si Joshua, di ba? Sunod-sunod na yan. Nagkaroon ng tawag po dito, change and transformation sa climate, sa spiritual atmosphere ng bansang Israel. Because somebody contend for miracle. Somebody believe that this is a part of God's people inheritance. Okay? Sino po rito natutuwa na meron siyang inaasahang mana? Oo, ewan ko, kung may mamanahin kami lupa sa Pilipinas, no? Yung iba sa paso lang, eh. So, saan? Pero alam niyo, praise the Lord, sa totoo lang, merong mga yumaman na walang ginawa. Because somebody pay the price for that. Tama? Amen. Marami kong ganun, wala namang ginawa, yumaman. Aba, paano ko naman di yayaman? Kasi nung ipinanganak ka, 1,000 hektarya lupa ng nanay at tatay mo. Mana pa sa mana. Lalo sa amin sa Tanawan, yung mga karandang, ang dami pong lupa niya. Okay? Yung kung mayroong mga taga-Tanawan dito, alam nila yan. Pero nagising na lang sila na ang dami nilang lupa. Okay? Pero sa totoo lang, wala kang ginawa. Pero sa pagtanggap mo, meron ka nang dapat gawin. Kung hindi, iyon ay magiging mawawala rin. Mawawala rin yung tinanggap mo na pinaghirapan at binayaran ng ibang tao. Amen ba? Jesus Christ paid the price for you and for me. So that all the inheritance that He has for us ay mapusis nating lahat. Yung kagalingan mo, inheritance mo yan. Yung kaligtasan ng pamilya mo, inheritance mo yan. Yung mabago ang asawa mo, lahat ng ero, butangero, lahat ng ero nasa kanya, inheritance mo yan. Ipaglaban mo. Di ba? Hindi lang may katwiran. Pinaglalalaban mo kasi may pangako ang Diyos. Amen! Amen! May pinag-pray nga ako, prambira, 70,000 a month, dinadialysis. Hallelujah! Ang pangalan niya, Mr. Alinsud. Pinag-pray namin. Tinawag kami mag-asawa sa ospital. Pastor, puntahin niyo doon. Hallelujah! Punta naman kami mag-asawa. Ang asawa ko nahilo-hilo pa. Pinag-pray namin. Pagkapag-pray namin, nakalimutan na namin. After a year, tinatawag na naman kami. Pero yung layo ng pagitan, 1 taon. Nakalimutan na namin yun. Sabi, Pastor, pinagaling kami. Hindi ako nagdadialysis, na-save ang 75,000. Eh, hindi naman pwede singilin ng pastor, yung pinababayad sa, nilalagay ko sa church, para hindi naman pwede yun. Hindi ko yun, SOP sa amin yun, hindi naman ganun, di ba? Delikadesa, no? Kahit sabihin mo pang sa church. Now, ano naman problema? Nahulog naman sa kotse. Nahulog sa kotse, nagbuto ng buto. Ang bihira. Ngayon, ang problema, pag dinalas, hindi pala pwede, pag ikaw pala, yung putol ka pala, at meron kang history sa diabetes, hindi ka pala pwede sa parang private, para isang general hospital. Kailangan talaga, dadalhin yan doon sa, umaga sa orto. Ang problema, nung dinala sa orto, ayaw namang tirahin. Ay sa orto, matitindi ang mga Pilipino. Sino naniniwala matindi ang mga Pilipino? Uy, so totoo lang, saan sila nagpapagamot sa atin? Ang problema naman doon sa orthopedic, maaawa ka naman sa gobyerno natin. Hallelujah, Lord. Mag-breakthrough, we decree breakthrough sa gobyerno namin. Natutulog doon sila sa labas. Pero pagdating naman sa doktor, nako, ang tindi. Pag silang bumanat sa'yo, orto, bata pa ako, narinig ko ng orthopedic eh. Alam niyo, ayaw naman tirahin siya. Kasi nga, may history siya ng diabetes. Ay sabi nung pinag-pray ko, Pastor, ay ayaw din naman nila akong gamutin. Kasi uoperahin eh, hindi natuloy. Hindi pag-pray lang natin, yung buto magdugtong. Hallelujah!
Amen? Tinatawag na naman kami mag-asawa. Nag-pray na naman kami. Hallelujah! Nakakalakad na ngayon. Amen. Pakpakan natin ng Diyos. Kasi, sa totoo lang, kapag ka tayo, you gonna possess what you expect. What you expect will become reality to you. Pagka ako sa totoo lang, sa bahay namin, pag kami nag-text, yan ang himala ko, hallelujah. Mapapapala na yan, biyaya na ng Diyos yan. Pag kami nag-ring ng telepono, ganun din ako. So, we want to live in this kind of realm. Hallelujah! Pag nag-ring ang telepono mo, pagka-approval na ng bahay natin yan, tsaka citizenship, hallelujah! Para pa naglolo. Huy! Hindi tayo naglolo ko! Totoo tayo kasi nananampalataya tayo. Hindi naman sinasabi mo lang yan eh. Yun nasabi sa Bible in the book of Job, what you declare is, or it will be established to you. Amen. Amen! 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 Amen. Pinangako ng Diyos, magkakasawa ka. Amen! Amen! Ako ko talaga mag-kiss. Kaya lang, we're running against the time. Okay? Isa na lamang po, si Maria. Oh, ano sabi ng Panginoon kay Maria? Maria, pinagpala ka sa bahay lahat. Pinagpala ka. You are blessed and highly favored by God. Bakit daw, Panginoon? Magbubuntis ka. Ha? Magbubuntis ako? Paano ako magbubuntis? Dalaga ako. Nalaman niya ni Joseph eh. Ano ba yung fiancé ba yun? Iniwanan niya. Buti na lang, may realm of angels. Do you how many believe there is a realm of angel? Angelic realm. Ano po, may mundo po ng mga anghel. Kaya minsan pagka ako nagwa-warfare sa aeroplano, hindi ako nakakatulog ko dyan. Pero praise the Lord, damang-dama ko, hindi pa ako nakakakita ng anghel. Pero ang dami ng beses ako niligtas ng anghel. 3 beses ako muntik na namatay, nahulog sa bangin. Yan sa Sungay, alam niyo ba yung Sungay? Diyan mula sa Tagaytay, papunta sa Batangas. The nearest way, going from Tagaytay to Batangas. Nako, nawala kami ng preno dyan. Alam niyo sa totoo lang, wala ka na palang mamahalagahin pagka ang sasakyan, bibigay ang preno. Wala akong nahuhulog doon na buhay. Praise the Lord. Mahal na araw yun, katakot-takot na panalangin kami, nasa ibabaw, nasa Tagaytay ho kami nagpe-pray, Lord, ano man ang gustong gawin mo sa akin, isagad mo! Sinagad nga. Natatandaan ko, yun ang dasal ko. Pray ako ng pray, kasi nga, kung po national prayer gathering po, siyempre, papad ka nang babad sa presensya ng Panginoon, natong kami sa loob, pinag-pray ko yung mga pastor, time of impartation, time of soaking, time of communion, time of fellowship, building unto the Lord. Yung huling-huling prayer ko, Lord, ano man ang gustong gawin mo sa amin, isagad mo, Panginoon! E bigyan nyo kung nahulog kami, no? Natawa lang kami ng mga tao. Pag 3 araw pa naman kayo nag-prayer fasting, nahulog pa kayo sa bangin. Sabi nga po nung kami nakaligtas, sabi nga po ng driver, yung mga driver po kasi doon sa Sungay, ang tawag po doon sa Talisay po yun eh. Sa Tagaytay, pupunta ka sa Batangas, yun po ang nearest way. Kaya naman ako pumunta ron, ganun pastor natin, yung ating bagong pastor, na ang pangalan namin doon ay Bunso, si Pastor Edwin na Boyson. Yan po ay taga Maynila, may speaking engagement po siya sa Tanawan, sa Talisay. Ang pinakamabilis po niyan, dadaan ka sa bangin. Napilitan ako, pinipili ng mga asawa ko, tayo dumaan dyan. Kasi hindi mo kami talaga dumadaan. Doon kami dumadaan sa Eton City. Pinakamabilis po, magandang daan. Alam niyo, dahil sa, siyempre, pastor ka, gusto mong tulungan yung kapwa-pastor mo, dumaan din mo kami. Okay? Ang ngayon ho, yung aming driver, imbis na mag-first gear, okay po, nag-natural brake, dapat natural brake plus engine brake. Kasi pagka nag-relay ka lang sa brake, iinit yan, bibigay ang preno. Alam niyo, tumapak ng tumapak sa brake. Nakasigo na dapat pag malalim, first gear. Nako, bimigay ho. Alam niyo siguro, mga 15 minutes kaming walang preno. Yung mga bata tuwan-tuwa pa. Sabi ng asawa ko, tumigil kayo, magdasal kayo. Yung pastor na katabi ko, nanigas. Hindi mo makausap. Buti na lang, hindi ako ang driver. Sabi ko, wala akong takot, wala akong pangamba, sa totoo lang. Sabi ko sa driver, si Brother Ronald, leader po natin yon. Hawakan mo ang manubela, relax ka lang. Dahil pag kami kumabig sa kanan, patay kami lahat. Ang pag-asa na lang namin, makakabig kami sa kaliwa. Tagal ho nun ha, puti mo lang, wala kaming kasalubong. Kung may kasalubong kami, patay kami lahat doon. Alam niyo, tagahan, wala kami makabigap kasi wala akong makitang space. Iiyak na ho yung driver. Pastor, wala na talagang preno. Nakakita ko ng space, Brad, kabigin mo na. Buti na lang hindi kinabig ng sobra. Kasi kung kinabig ka ng sobra, iikot ho kami. Alam niyo na tumigil ang sasakyan. Iniisip ko kasi sisira yung sasakyan. Mapagawa na naman. No? Alam niyo, tumigil ang sasakyan. Kaya alam ko, meron talagang anghel. Hindi ako nakakakita ng anghel ng literal. Pero meron talagang anghel.
Alam niyo po, damang-dama ko po na may humawak sa ilalim ng sasakyan namin. Ang sasakyan na itigil. Okay? Ang problema, pagbababa, yung katabi kong pastor, hindi makababa. Saturday po yun. Alam nyo, nung Saturday pa lang lahat yun, lahat ng mga pasahero namin, kung nagkataon dalawa na lang matitira sa pamilya namin. Kasi po, lahat kami naroon. Alam nyo, Saturday wala kaming tulog dahil lahat kami puspos na puspos ng pagpapasalamat at pagpupuri sa Panginoon. Everyone is grateful, filled with praise, filled with faith, filled with rejoicing. Hallelujah, hallelujah. At doon, no, pagkatapos yung nangyari, saka ako nanginginig ang katawan ko, saka ako, hindi malamang, alam nyo, ganun mo talaga. 2 beses na ho nangyari sa akin yan. Isa, pangalawa sa Sambuanga. Ako lang ho ang walang tama. Nagala ko lahat, pitong mga tao sa ospital, mga slide. Ayun pala pag kami discuss ng ganyan, yung mga ospital take advantage kahit na hindi naman pwedeng i-accept. Tapos dito admit lahat. Ang bira din, ako ng bill namin. Ay, alam niyo, nakikita ko, meron talaga. Amen? Amen. Palagpakan natin ang Panginoon. Ay, sabi ng Panginoon, sabi ni Mary, sabi ni Gabriel, manganganak ka, magbubuntis ka. Paano? Okay. Praise the Lord, the power of heaven will come upon you. And the power of the Holy Spirit will overshadow you. Alam niyo, sa totoo lang, nagtanong pa rin siya. Alam niyo, sa totoo lang, pag ang problema natin ay ang ating isipan, lagi kami rason. Paano ako magbubuntis? Pero niyo po sa bandang huli, praise the Lord. This, Sister Mary, submit. Di ba sabi niya, I am a servant of the Lord. Alam niyo, sa totoo lang, pag may pangako ang Panginoon, sabi niya, Lord, be it unto me, according to your word. Panginoon Diyos, ako'y lingkod mo. Mangyari ang iyong ipinapangako sa buhay ko. Okay, sa palagay niyo ba walang mental struggle yan? Sa palagay niyo ba walang emotional struggle yan? Kaya nga dapat ang mind natin, ang isip natin, ang ating spirito, naka-angkla yan sa mundo ng Diyos. Yun ang mundo ng mga pangako. Amen? Kaya nga, ang unang access sa supernatural realm, faith, because that is your legal access in the realm of the supernatural. Second dimension is anointing. Anointing of the Spirit of God is the ability of God in you and in me to serve and fulfill His purpose. Kaya ako naniniwala, sininiwala, lahat tayo anointed. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Amen? Pangatlo, yung tawag dito, yung glory ng Diyos. Kasi kapag ka ang glory ng Diyos, okay, yung tangible presence ng God nasa church, nasa isang tao, I tell you, kahit nasa street ka, kahit nasa airport ka, kahit nasan ako, I pray for the people. Because I believe every one of us is carrier of the glory of the Lord. Amen? Alam niyo, praise the Lord, you can possess your inheritance. Dahil ang glory po ng Panginoon ay nasa iyo. And you know, from time to time, mga kapatid, praise the Lord, authority of God is upon us. But you have to encounter Him. The more you encounter the Lord, the more you're overshadowed by His power. Palakpakan natin ng Panginoon. Palakpakan natin ng Diyos. So, ito ang mga tao, ito ba isa lang? Hindi po dalawa to. Sila po ay nanghawakan sa mga pangako ng Panginoon. They were able to possess the realm of the Lord, which is the supernatural realm. Alam niyo po, nalandas nila ang mundo ng Panginoon sa kanilang mga buhay. And those impossible things become possible. Hallelujah. Amen? Amen. Oh, isa pa, si David. Okay? During that time, lahat natatakot. Pati nga sa Saul doon natatakot nasa kwarto Bakit? Kasi in the battle of Elah, dahil po, okay, sa mga battle of the versus the fight between the Philistine and the Israelite people. Okay, find your champion. Because Goliath, praise the Lord, is Philistine champion. Hallelujah. Sino naniniwala, marami lang mga Goliath sa buhay natin. Amen. Sa Pilipinas, ang dami nating Goliath. But praise the Lord, everyone is afraid. Sabi niya, pag natalo niyo ako, alipin niyo kami. Pag natalo ko naman namin kayo, alipin namin kayong lahat. Kaya nga lahat natatakot, pati nga sa totoo lang. Praise the Lord. Sinong nagsabi, paano napunta si David kay Saul? Inutos sa nanay niya, di ba? Okay, you can check it out. Sa 1 Samuel, 2 Samuel. Hoy, dala mo mga kapatid mo ng pagkain. Gutom na sila. Kasi in the context of the Old Testament, pag sundalo ka, hoy, hindi ka pakain ng gobyerno. Ikaw magpapakain sa sarili mo. Alam niyo sa totoo lang, si David is rejected. David, he's not considered or accepted kasi parang hindi siya pinapansin sa pamilya. Alam niyo kung bakit? Tagapag-alaga lang siya ng tupa. Nasa bukid. Di ba? But praise the Lord, how many believe that God has assignment for you? God will find you. Amen. Because God knows your address. Amen. Hallelujah! Hallelujah! How many believe God is sovereign? And God has assigned
Again, if you are rejected, you're not being considered in the family. So, totoo lang, pag bunso, tampulan ng utos. Pag pinagtutos kay kuya, ipapasa kay ate, sangko kay Diche. Praise the Lord. Kawawa. Di ba? Kawawa yung bunso nagagalit, nagwawala. Bakit? Kasi parang rejected siya, feeling rejected siya sa loob ng bahay. But I tell you, if you are like that, you are like David, God has an assignment for you. And if God has an assignment for you, think of these things. This is promises. Praise the Lord. Hallelujah. God will find you. Amen. He is sovereign. Amen. Amen. Aba, pagdalan-dalan din ng pagkain binalo, pambira ko si, narinig niya si Gulayat. Ganun pa kung gano'n si Gulayat. 9+. Ang laki niya, ang bihira, ang laki ng sipat niya, ang laki ng pala niya. Dinidipal niya ang Israel. Pambira, hindi lamang ang belief, arrogance. Ito ang espiritu na kailangang ilugmo sa panahon na to. Alam niyo, sa totoo lang, okay lang eh. Okay lang yung hindi ka naniniwala, pero pag arrogante ka, maka-atake ka. Alam niyo, sa totoo lang, kaya maraming namatay sa Bible na inatake sa ganitong espiritu. Si Herod, yung last Herod, di ba? Hindi lang siya inatake, inuod siya. Pagka may mga ganito, mga loko kayo, mga hallelujah ka, sira ulo nyo. Pinagtatawanan ng gawain ng Panginoon. That's the spirit of arrogance. Sa Amerika, kahit sa lahat, sa tao din sa'yo, kaya walang pakialaman doon. Hindi pwedeng gamitin ang pangalan ng Panginoon. That's spirit of arrogance na idibil ng Panginoon sa huling panahon na to. Na hindi papayag ang Panginoon na ang spirit of arrogance mag-prevail sa mundo. The spirit of God will prevail through the life of His people. Amen. Here comes David. Praise the Lord. With the momentum from the inside of him. Hallelujah. One person. Amen? So pinagtatawa na siya, nagpagay mo sa akin. Aso? No, I come unto you in the name of the Lord, our God. At hawak niya ang sling niya. Saan tinamaan si Gulayat? Sa ulo, sa bugang utak niya. 1 plus God equals to majority. Amen. Wala akong nakikita na hindi tayo gagamitin dito ng Panginoon. Alapakan natin ang Diyos. Amen? Amen. Si Elisha. Si Elijah. Oh, verse 850. Alam niyo ba yung 850? Possessed by evil spirit. Okay ba naniniwala? Maraming puspos ng masamang espiritu sa lugar na ito. Siyempre, hindi nila sasabihin, I am possessed by evil spirit. Hindi naman sasabihin nila yun. Tama? Pero ito ang totoo. O sige, kayo, mga possessed kayo ng masamang espiritu. Pero grabe, di ba? O sige, mag-pray tayo. O sino makapagpapaba ng apoy? Hanggang sa nag-pray sila, gano'n yung 850. Lakas nun, ano? Nagdasal sila, ay tinanghali na. Diba, sinabihan pa nga siya na yan, ni Elijah. Oh, baka busy pagpe-Facebook si Baal, laksan niyo pa. Hanggang sa dumating na sinugatan nila ang kanang pa. Kaya nga paratisisyan, demonic eh. Alam niyo ba nangyari? Naligo sila lahat ng dugo. Ibig sabihin, grabe ang ginawa nilang ginawa sa sarili na. Pero wala ka pa rin pray. Pero si Elisha, di ba? He prayed. You know what happened? Wow. Praise the Lord. Yun ang kalooban ng Panginoon sa atin. Alakpakan natin si Lord. Second to the last. Kapatid, si Peter. Kaya nga alam niyo, ito ang aking passion eh. Si Peter sa Acts chapter 5. Di ba? Siya lang mag-isa. Sa city ha, sa isang syudad. Grabe, pambira, nilalatag ang mga Pinay, mga bingi, mga migamantala. Lahat ng tamaan ng shadow niya, gumagaling. Isa lang yun. Wala akong nakikita na hindi tayo magamit ng Diyos kahit isa ka lang. Amen? Paano nangyari yun? Siyempre, well, of course, not just possessing. Siyempre, healer. Natutunan niya, sabihin nga natutunan. Hindi yung Holy Spirit come to me. Ako naniniwala natutunan yan ni Pedro. Alam niyo, sa totoo lang, tayong lahat, tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano tayo magdadala at mamumuhay sa presensya niya sa buhay natin. Again, huwag tayong ma-discourage. Huwag natin hayaan na baguhin ng sirkunstansya ang true identity natin sa Panginoon. The fullness of God is upon us now. Ang ganda sa Tagalog. Ang kabuuan ng kalikasan ng Diyos ay nasa sa atin. That is a reality. Reality ito mga kapatid. Pero ang tanong, paano natin ito poposes sa buhay ng bawat isa? Nakakapagtaka, no po? Pero yung isang tao lang, no? And this is my prayer. Praise the Lord. Tayong lahat na narito. Na kapag tayo nakita ng ating mga katrabaho at mga kakilala, praise the Lord, ang ngiti natin hindi ngiting aso, kundi ngiting totoo. Dahil something, praise the Lord, there's something in the inside of us. Amen? 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 Palakpakan natin. Kasi Tagalog ang kinakanta natin. Pasok agad sa spirito natin. Kasi mga taga tayo, mga Pilipino.
yung lyrics, yung spirit ng pagsamba ay pasok agad sa isip natin. Pasok agad sa mga spirito natin, sa kaloob-looban natin. And let's allow the Spirit of God to impart something. The Spirit of God is a spirit of revelation. The Spirit of God is a spirit of impartations. Whatever need that we have today, hindi ko po alam, hindi ko kayo kilala. But sometimes and oftentimes when I pray, okay, it's just the Spirit of God saying something, imparting something, praise the Lord, and dealing with the people. Okay, I don't know about you, but God knows you. I don't know about you, but God knows your name this very moment. Hallelujah. We bow before the presence of our God. Yes, we consider you are faithful who have given the promise. Lord, thank you that your spirit is a spirit of breakthrough. Thank you for the spirit of faith. Thank you for the spirit of anointing of breakthrough. Because your spirit is a spirit of breakthrough. Oh, thank you for an increase of encounter with you. Oh, thank you for your glory. Glory, 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 presence of God. Come on, let your mind, let your heart, let your spirit be outward into the unseen world. That world is the supernatural world. That world is the world of promise. Hallelujah. Come on, do not be discouraged. Hallelujah. Whatever circumstances that you are in, whatever pressure that you are in, come on, let not those circumstances, situation, hard times, difficulties, change your identity in Him. You are complete in Him. You have God in the inside of your inner man, the Holy Ghost. Come on, you have divine connection. The Lord is saying that you have divine connection. You have divine connectivity in God inside of you, the great Spirit of the Lord. Be willing, come on, be willing to be supernaturally empowered by the Holy Ghost. Let this day be a day of divine encounter unto Him. Let this day be a day of divine, hallelujah, impartation, even in the life of those viewing in their home. Hallelujah! In this recorded message, even this very moment, hallelujah, through the Holy Ghost, cease is beginning to be dissolved. Sicknesses and diseases, pain, hallelujah, is going to disappear by the blood of Jesus. If you're watching by the television, through this recorded video, hallelujah, the hand of the Lord come upon you. Touch you, kalalabariente. Yes, through this congregation, the Holy Ghost in the Bible was called finger of God. Pastor, bakit tinawag ang banal na spirito na daliri ng Diyos? Mga kapatid, ang daliri nasa kamay, tama? It means to say, praise the Lord, kailangan mo ang hipo ng Diyos. Come on, kailangan tanggapin mo, aminin mo kapatid, you need the touch of God. Press touch. Lahat ng tinuro mo na to, wala to. Pag hindi mo naranasan ngayon ang hipo ng Panginoon, come on, come on, come on, come on, come on, you must have the hungerness. Come on, believe. Come on, believe that God is a God of fresh touch. Even, praise the Lord, those who watch this video, the Holy Ghost was called finger of God. Finger of God is implied. You need touch, a fresh touch from Him. I need a fresh touch from the Lord. The church in this age, even this generation, need fresh touch from Him. So it was in the Old Testament, and in the New Testament, in the upper room, everyone was touched by the hand of the Lord, and they were able to flow in the realm of God. They were able to possess their inheritance. They were able to become a builder of the Lord, fulfill their assignment for the glory of the Lord. So it was, hallelujah, in our days. So it was in our season. The Lord is saying unto you, if you will be willing, allow yourself to be touched by Him with a fresh touch from heaven, you're gonna do your assignment. There will be, you're gonna generate for Him. Yes, you're gonna flow in the realm of God, in the spirit of breakthrough, in the spirit of faith and anointing. And you're gonna learn how to carry the presence of the Lord. You're
Let this truth be established in our hearts. Katapatan mo, Panginoon, ay tunay na dakila, Panginoon. Yes, Lord. Amen. Tapat ka sa iyong pangako. Ano man ang iyong pinagdadasal, whatever things that you are conceiving in the realm of the Spirit, kapatid, may pinagdadasal ka ba? You conceive that, believe that God give us the promise. It will come to pass. You're gonna birth something that is impossible to become impossible to become possible, because you are wired by God. You're designed by God. You're anointed by God to birth something that is impossible to become possible. Kalalabahan. Pangako ng Diyos yan, na ikaw ay ginayakan, na ikaw ay tinulatahan, ikaw ay pinahira ng Diyos upang landasin ang landas ng mga imposible na maging posible sa buhay mo, na mga pangako ng Panginoon ay maganap sa iyo. I can sense that somebody here are struggling. You're struggling mentally. You're struggling emotionally. Hallelujah. Spiritually. But the Lord, hallelujah, is saying unto you, He will give you a fresh touch, and your life will never be the same again. You're always doubting. You're always confused. So come on, be stable. You're always unstable, double-mindedness. But the Lord is going to deliver you today. If you want to be delivered from unstableness, double-mindedness, mentally, you're always unstable. Emotionally, you're always unstable. Mabago-bago. Pati yung pananampalataya mo, mabago-bago.
Hallelujah. Sinabi ng Bible, those, kung nasa ng Spirit ng Panginoon, naroon ang kalayaan. Saan lalaya? Okay? Okay? Sa ating po mga maling pag-iisip. Okay po, meron po mga, okay, tawag po dito, mind that is bind. Okay, you must have a mind that is free. Free from doubt, from worry, from confusion, okay, from unstableness, even emotionally. Minsan, hindi naman problema ng iba yung isip. Ang problema naman, emosyon niya, konektado rin niya sa kaisipan. Pabago-bago ka ng emosyon, di mo ma-picture kung ano ka. Okay? But praise the Lord, today you will be set free. Now, as a conclusion, we'll be singing the song, Come, Holy Spirit, fall on me now. If you know that song, hallelujah. I need your anointing. Come in your power. I tell you, without the Spirit of God, you can never be successful in this life. Okay, ito po ang prayer ko. Habang ako pinakasakay sa aeroplano, the Lord is dealing with me these things. Praise the Lord, that God's will. What part of our inheritance is to have strong mind. Part of our inheritance is to have strong emotion, not just strong in the spirit. Sabi sa Bible, be strong in the Lord and in the power of His might. And those who believe the Lord will become strong and do mighty exploit from the Lord. But praise God. Again, I will repeat that the Spirit of God was called finger of God in the Bible. It means to say that we can have a breast touch from Him. Hallelujah. You know, if you want to flow in the spirit of breakthrough, hallelujah, we need a breast touch from God. And you can have that today if you are willing and you're gonna believe. Hallelujah. Before we end up this session, even those people who are listening and viewing this recorded message today, hallelujah. Hallelujah. And I invite you, let's have altar call. Don't hesitate. Come on, believe the promise of the Lord. Expect new miracle today. Hallelujah. Come on, hallelujah. Come on, let's invade the realm of the impossible. Holy Spirit, Press touch. follow me now. Pwede natin ginagawa na to. Hallelujah. I need your anointing. Press touch from the Lord. Hallelujah. I love you, Holy Spirit. Don't hesitate. You're elevating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit. Holy Spirit, fall
you pray, as you intercede, I can sense somebody here has a gift of intercession. Pura baka diriente o kusaka, diba? Reka bronde, so the more that you respond to reality, your ministry is a ministry of intercession. And let the gift and the anointing of heavy anointing will be imparted to you. Kalalabas kami. Yes, higher level. Oh, heavy anointing, or prophetic anointing. Uriya kami. Thank you for the gift of intercession. That this sister will pray, Lord, with revelation. You gotta fill her heart with joy. Joy overflow. As she pray, Lord, she gotta pray with an open ear. Prayer will no longer be struggle, but joy. Prayer and intercession will be a joy unto you. You gotta pray with open ear. You gotta pray with open eyes. Oh God. And you gotta flow in the realm of the supernatural. Yes. Hallelujah. You gotta receive everything that you gotta pray. You gotta see in the realm of the spirit that you gotta intercede. Heavy anointing of prophetic revelation imparted unto you. Lord, I impart the anointing of intercession. Sister, receive the spirit of prayer in your heart. From today, your prayer life will never be the same again. Oh, Lord, I decree today, her prayer life, Lord, will increase. The Holy Ghost activity will increase. From the inside of her womb, she gotta pray with breakthrough. She gotta pray with revelation. She gotta pray with impartation. She gotta pray, Lord, and people will be healed. Oh, she gotta flow in the supernatural because she has the God inside of her spirit. The anointing of intercession and prayer will be imparted unto you today. And the spirit of a prophetic anointing. Oh, Riando will be imparted unto you. You're gonna pray with boldness. Open up your mouth, you're gonna prophesy for him. Come on, hallelujah. Sister, you're gonna prophesy. Oh, you're gonna decree him and be established unto you. In Jesus' name. Hallelujah. Come on, receive it. Let it flow, let it flow, let it flow, let it flow, let it flow. Okay. Before we end up, I call now the presence of the young people here. Okay. Special prayer of the young ones here. Okay po? Let's join our hearts together in prayer. Pati po yung mga kids natin, let them pray for them. Let the Spirit of God minister unto them. You know, okay? Hallelujah. One of the hardest people group, praise the Lord, to reach out for the gospel nowadays. Hallelujah, is the young one. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sister, praise the Lord. I can sense the spirit of breakthrough. Okay? Okay, it's flowing through you. And the finger of God is touching you right now. Hallelujah. 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 When we pray for the young people, let's pray for this sister. Hallelujah. Don't ever allow your circumstances to change your identity. Don't ever allow your identity, your circumstances, a situation, change your identity. Who you are in Him. Lord, today I decree, Lord, breakthrough anointing. Let it be imparted to her, Lord. Unusual breakthrough will come. Sister, unusual things will come. You're going to minister with an open heaven. And you're going to pray for prayer and intercession. Yes, the revival fire of God will come unto you right now. Come on, receive sister. God's revival fire will invade your life right now. And the Lord will use you in revival. Yes, come on. Come on, receive the fire.
wants to touch you. The hand of God wants to touch you by the Spirit of the Lord. Okay? Okay, again, the Holy Spirit was called finger of God. It means to say, it implies that God wants to touch you. That unless the Lord touch your life, okay, you cannot change your life. You will be confused. You will be exploited by the things of the world, by materialism, by carnality, and so many things in this place. You cannot change yourself. Okay? You always be confused. And even because we have an enemy, the enemy of God, Satan, he came to kill, to destroy, and to steal. Okay? But the Lord is saying it to you, young people. Okay? He wants to touch you. Do you believe that God can touch you? What do you mean by that, Pastor? Once the Lord touch me, what will happen to me? Okay? Once the Lord touch you, He will fill you with His peace. He will fill you with His presence. He will fill you with His love. You want to be filled with God's love? Okay, what do you mean by that, to be touched by the Lord? Pastor, I am a kid. I'm young people. Okay? Once the Lord touch you, you will be in love with Jesus. Do you want to be in love with Jesus? Oh, come on. Do you understand English, or I will speak in Spanish? Okay. Okay. If you ask me, what do you mean to be touched by the Lord? Again, once the Lord touch you, praise the Lord. You're gonna fill your heart with His love, and you will be in love with Him. Okay, amen. And the person in love always praise the Lord, always worship God, always read the Bible, always pray. Okay, submit to their parents. Okay, if you believe that, okay, throw your hands in the air and let God begin to touch you. Please close your eyes so that you can concentrate. Okay, even the kids, please close your eyes. Raise your hands up. Come on, please close your eyes so that you can concentrate. Okay, please. Okay, the leaders, the congregation, please. Okay, help me to pray for these kids. These kids are precious in the sight of the Lord. If you are parents, okay, anak mo yun, ikaw mag-pray. Come on, let's join our hands together in prayer. Holy Ghost, come. Holy Spirit, come. Holy Ghost, come. Holy Ghost, Spirit. Puspusin mo ang batang ito ng Espiritu at kapangyarihan kasama ng kanyang ama. Gamitin mo ang batang ito habang siya'y nabubuhay. Puspusin mo ang batang ito ng kapangyarihan mo, Panginoon. Mga batang ito, fill them with your Spirit. Fill them with your Spirit, Lord, and use them as long as they live. We decree. We decree that their life will be filled by the Holy Ghost. And they will not grow not only physically, but they will grow in their physical and spiritual stature. Come, Holy Ghost. Oh, nothing compared, Lord. Hallelujah. Lord, I believe that your Spirit will be poured out upon all blessed. Young people will be filled. Young people will be touched. I pray right now that these young people will be touched by your Spirit, by your anointing, from the crown of her head to the very sole of her feet. Now, sister, receive the touch of the Lord now. Receive the anointing of the Spirit now. Oh God, let it flow. Fill their heart with your love. Fill their heart with your presence. In Jesus' name. Oh, let it flow. Let it flow now. In Jesus' name. Let your love overflow. Let your love overflow. Let your love overflow now. Let your Spirit overflow. Touch me. Fill her, Lord God. I decree this sister will never be the same again. I decree that you're gonna touch you're gonna touch her, Lord, her heart. You're gonna put your words upon her mouth, and she's gonna prophesy. She's gonna declare your testimony. Lord God, I pray that you're gonna fill this, Lord God, the kids. Oh Lord, I pray that you're gonna fill her heart, mind, soul, by your Spirit. Spirit of the Lord, come, Lord, fill her to overflowing. Now, in Jesus' name, Lord, I prophesy, I decree, this, Lord God, our young kids will not just grow physically, oh Lord, but he will grow in his physical, spiritual stature. Lord, that she will prophesy, she will declare your wonders, your testimony, your blessings to the people. Lord, I release, Lord, your touch, Lord, touch him from the crown of his head to the bottom to the sole of his feet. Holy Spirit of the Lord, let your presence now fill his heart with love. Lord, in Jesus' name, Lord, let this young boy be ignited, fully ignited, set on fire for you. Feel with your love. In Jesus' name, Lord, I pray that you're gonna come this sister. Lord, I decree that this young people will be ignited to you. Lord, fully
day, your life will never be the same again if you're willing. Come on, the Lord will keep on touching you and touching you today. Now, whatever prayers that you need, are you praying for a miracle baby? Are you praying for a house? Are you praying for your visa? Whatever prayers that you have, I decree that this day is a day of answer to every unanswered prayers. Amen. I prophesy breakthrough in your life today. Come on, throw your hands in the air. Hallelujah. Let the spirit of breakthrough, economic breakthrough, physical breakthrough. I decree healing breakthrough. I decree, come on, receive the breakthrough spirit right now, Holy Ghost. Yes, breakthrough in your prayer life. This church will never be the same again. Even who are watching this recorded message, I release unto you breakthrough spirit. Come on, receive an impartation. Put your hands in the air. I can sense the anointing. The glory of God is here. I decree economic breakthrough. I decree breakthrough in the family, healing in the family, restoration in your loved ones. I can sense your family is struggling. The Lord is answering your prayer in your family. Claim salvation over your family. Healing of relationship, healing of your family. Come on, that is a breakthrough from the Lord. Come on, receive it. Last but not the least, as you throw your hands in the air, let just healing breakthrough in the family, healing physical breakthrough, but let spiritual breakthrough manifest, revival breakthrough. Come on, let your life receive invasion of revival fire. Holy Ghost, Holy Ghost. Come on, Lord, as they throw their hands in the air, let from now on I decree that they will become a person that is fully ignited to you, fully yielded, glory, fully, Lord God, committed unto you. Thank you, Lord. And from this point on, Lord, I decree breakthrough in their walk with you. I decree breakthrough in their spiritual life, breakthrough in their, Lord God, in their relationship unto you. Their relationship and walk with you will never be the same again. Glory, receive the Father's blessings today. Come on, in the name of Jesus, I decree. Pati sa mga manunugtog po namin, Lord, we receive an impartation coming from you today. Glory to God. Come on, give Him praise. Come on, give Him glory. Give Him praise today. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Glory to the Lord. Hallelujah. Lord, I decree that every prayer that I have in their heart, every aspirations, every inclinations, every persuasion, everything that they are expecting from the inside of their heart will become reality about their lives. I prophesy that the healing will become reality in this church. I prophesy miracle, signs and wonders, healing, deliverance, victory, triumph, salvation will become reality in their lives and in their family. Lord, I decree, God, fullness, revival, awakening will become reality in this church. And this church will never be the same again. Even to all the family, person, watching and listening this recorded video, I decree all these blessings to come upon you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. And every blessing
You are the one. God bless po. Amen. Let's continue to sing to the Lord. As our victory song, let's sing this song, Salamat, Salamat. Salamat sa